Ayan, good morning mga tuktok. Nakabili tayo ng tubig at makakain natin doon sa campsite. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Kamalig. Papunta tayo ngayon ng Kitwinan Ranch. Ito yung first time natin na mag-camp. Nagamit natin ang ating sasakyan na si Verna. So malaman nyo later kung bakit di natin dala si Tuktok. Ito, kapag nagka-camping talaga tayo, kakaiba, hindi nakikisama yung panahon eh. Tingnan niyo naman, maulap kanina, ang ganda-ganda ng panahon ngayon sa mga oras na to ay maulap. Kaya siguro mapapalaban yung tent natin eh. Kasi yung bumili tayo ngayon ng waterproof tent. So masusubukan din natin kung ano yung comfort ba ng waterproof tent compare doon sa ordinary tent na madalis ninyong nakikita sa camp namin na gamit si Tuktok. So yung ambon pa lang eh basang basa na sa loob. So ngayon mapapalaban yung tent natin no. So ngayon papunta kami ngayon sa gasoline station. So magpapagas muna kami kasi running out of gasoline na. So ayan, approaching kami ngayon sa isang gasoline gas station, yung Bicol Petroleum dito sa Kamalig. Nandito na kami ngayon sa gas station kaso alis ata tayo kasi marami nakapila so masyadong baka maabala tayo. Yung oras pa naman is 5:30 p.m. na. So, doon tayo sa unahan. Meron ditong second gasoline station ay almost mga 200 meters away lang naman yung distansya. Ganun dito sa Bicol Petroleum. Kung saan tayo madalas na nagpapagasolina. So, doon tayo magpapagas at medyo mas mura doon. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina ngayon dulot ng gera sa Middle East. Ayan, approaching tayo sa gasoline station mga katuktok. Ay, yan nga lang. Yun nga lang ay sa kasamang palad sarado. Out of stock din ata yung gasolinahan. So, dito tayo sa katabi ng Shell or ng Biggs Kamalig kasi mura dito yung mga generic gasoline. Compare dito sa Shell. Dito muna tayo. Kailangan natin magtipid. Mahal yung gasolina eh. Sa dakong ito, nakapagasolina na tayo. Mga tuktok, so magpupusin pa tayo sa ating campsite. Sana bago dumilim, dapat target natin nandun na tayo. Kasi malapit lang naman yun dito, galing dito sa may exit ng bypass road yung Kitwinan Ranch. Yun nga lang, medyo paakyat nga lang yun. Ayun, inabot na tayo ng dilim mga tuktok sa kalsada. Touchdown na kami sa Kitwinan Ranch. Mag-overnight kami ngayon dito mga tuktok. At sana maging maganda yung panahon ngayong gabi. So anyway, ang napansin ko lang dito ay mukhang dalawa lang ata kami mag-overnight dito. Mayroon kaming katabi din dito nakakotse din at mayroong isang dumating kanina nakamotor. So kala ko matao ngayon kasi weekend. Yun, siguro dahil sa hindi maganda yung panahon, maulap at yung mayon na rin siguro at nag-aalboroto kaya siguro hindi gaanong maraming tao dito sa campsite ngayong gabi. Mukhang minamalas ata kami ngayon maliban sa kumukulog-kulog mukhang magiging maulan yung gabi natin at nasira pa yung nadala kong portable stove kaya hindi ako makapagluto kaya mabuti na lang meron kaming dala na ready to eat na food. Hindi mo na kailangan lutuin. Yun nga lang, di natin maiinit, no? So, ito na lang yung magiging
dinner or hapunan namin. So, okay na yan para makapag-diet naman tayo kahit papaano. So, bukas na lang tayo magproblema na makakain. Hindi tayo makapagluto eh. Sayang, bumili pa naman tayo ng mga lulutuin. So, anyway, dadalawa nga lang yung sasakyan dito tuk-tuk na mag-overnight at yung isa nakamotor. So, tingnan natin kung hindi mapapalaban itong bagong tent natin. Kasi parang maulan eh. Kanina pa umaambon-ambon. Ang ganda nitong tent na to eh. Kasi hindi siya waterproof nga talaga. So hindi tulad nung tent natin dati na ambon pa lang basa na sa loob. So parang basang sisiw lagi tayo kapag dala natin yun. Ito masyadong sobrang nating na-enjoy yung camp natin ngayong gabi kasi ang ganda. Hindi talaga pinapasok ng tubig ulan. So kanina pang umuulan ha. Sige, time check is almost 2 a.m. Ganun pa rin, umuulan pa rin. So ayan mga tuktok, so medyo kahit maulan, so nag-enjoy tayo kahit pa paano nasubukan natin yung tent para sa mga susunod. Kapag di maganda yung oras, ito yung dadali natin. Pero kapag naman okay yung oras, dali natin yung ordinary tent kasi maganda naman yun kahit ganun yun matibay. Time check, 7 a.m. Ito na yung bagong tent namin, waterproof tent na may nature hike. So, ang ganda nito sa loob, hindi siya nagpasok ng tubig. Kaya, kahit maulan, kung magdamag, na-enjoy namin yung mga oras. Hindi kami disturbo sa aming pagtulog. Ngayon, doon naman tayo sa ating tuktok. So, yung tuktok natin ay nakakalungkot kasi 2 linggo na sa gilid ng kalsada. Hindi natin maiuwi kasi bumigay yung brake niya eh. Ang problema nun kasi nung napansin ko ay bakit hindi umiikot yung sa unahan kasi nung napansin ko doon sa brake shoe kasi hindi talaga natatanggal. Kaya kawawa nung pag napukpok ko nun, rugado yun sa pukpok eh. Nung matanggal na siya, i-intact naman yung brake shoe. Hindi naman pala tanggal yung lining. So, parang hindi na bumalik yung brake shoe sa pagkakabuka niya. Yun siguro kaya hindi siya nabubuksan. So, sa madaling sabi, nung nabuksan na yung front wheel, nag-leak na yung brake cylinder acid doon, yung brake fluid. Ikala ko yun lang yung problema. Nung i-check din yung sa likod, halos sabay-sabay na tumagas yung mga brake cylinder acid natin. So, isa nga lang mag-leak doon, di mo na may uwi kasi wala ka na talagang brake. Kahit yung sa handbrake natin hindi gumagana kaya inabot ng 2 linggo yung tuktok natin sa gilid kalsada. So, wala tayong malapitan kahit nakikusyo tayo sa mga budget technician, hindi nila pinapansin eh kasi ayaw nila kasi lalo na kapag nalaman nila na TPS King yung brand na gamit natin. Yung sa iba naman, sa mga car shop naman, yung puntaan natin, kaso yung rason naman sa atin, hindi bawal silang lumabas kapag nasa duty or nasa trabaho. Kaya, yun, inabot ng 2 linggo sa gilid kalsada, sobrang dumi ng tuktok, inaalarma na lang tayo kasi baka may mabasag. Tulad ng windshield, baka intentional or unintentional na basagin yung salamin natin kasi nasa gilid nga ng kalsada, maraming dumadaan or baka interesan, baka mawala yung unit. Kaya medyo na-alarma tayo at wala pa naman tayong halos malapit-lapitan makakapag-rescue. So ngayon, para sa mga tuk-tuk enthusiast dyan, so kung bibili kayo ng tuk-tuk at tuk-tuk enthusiast din kayo, so hindi prefer dyan kung branded or hindi branded. Ang importanteng tingnan ninyo ay kung ano yung sa lugar ninyo yung mayroong available na
piyesa at technician. Yun yung pinaka-importante. Kasi kahit branded man yan or hindi, so magiging maiksi yung buhay niyan kasi kung walang technician at wala din spare parts, kung lalong-lalo na kung hanggang sales lang. So, kahit sino naman, parang tao, kapag walang exercise, walang maintenance, masisira talaga. O magkakasakit ka agad. Para sa sakyan din yan. So, kahit katibay niya kung walang mag-aalaga, walang technician, yung buhay. At ang yung worst dyan, kung masiraan ka, hindi mo kaagad mapapaayos at walang mag-aayos. So, ganun yung nangyari sa tuktok natin. Kaya ngayon, hindi nyo nakikita na gamit natin sa camping. So, hindi na natin kapag hintayin pa natin maayos yung tuktok para makapag-camping tayo kasi gusto talaga namin subukan yung tent kung kumusta naman sa gamitin sa maulan yung nature hike compared to sa ginagamit natin na mumurahing tent dati na ambon pa lang basa na sa loob. So ito ngayon yung nature hike natin, so sobrang na-enjoy natin at itong core natin ay first time din natin gamitin sa camping so hindi nyo to nakikita di ba madalas nakatuktok tayo kasi meron yung awning tent, malaking bagay yung awning tent ah at sa sasakyan kasi hindi ba sa lalong-lalo na sa sedan hindi bagay yung awning tent. Kaya tuktok lagi tayo. Kahit sa mga long drive, itong sasakyan ko, mas malayo pa yung inabot ng tuktok natin compared sa sasakyan ko Kasi yung sasakyan natin hanggang Baguio lang yan Yung tuktok natin, lagpas pa ng Baguio yung nabot niya.